Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations siya ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, 3H3I, ano pa? 3E. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DZWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Yung 4PI, nandito yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para sa PI. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot.